Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:05 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Huwebes ng edisyon kita, Agosto 13, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Pinang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong nga hapon, mga kabyanan na notisyara nato no nga kada adlaw na ining pagdugok sang mga pasahero sa bahin sang Ligad to Buena Vista subong Banwa naman sang Hordan. Ang mga fiber vessels do iwat ang biyahe. Makaupunta karon sa dili madugay ang spokesperson PIO, mga kabyanan. Sang Maritime Industry Authority, Attorney Nicole Amuan Arpa. Samtang magkakuha makita sang report karon no, Mayor Treñas magkapatawag sang Sinapol agud istoryahon ang estado sang power supply sa Visayas kaupod sa nagkalain-lain nga sektor. Siyete minutos magaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Magkaupod ta sa piyak nga linya ang Public Information Officer sang Maritime Industry Authority 6 kon Marina 6 si Attorney Nicole Amuan Arpa. Attorney, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon, ma'am. Hello sir, good afternoon. Mayong hapon sa tanan. Ma'am, luyag naton magkuha sang update no sa Marina. Kay na-observe naton sa pila ka mga pantalan no dira sa bahin sang Buena kag Hordan may mga ano kita nanotara naton nga may pila ka mga vessels no dula ka ang mga vessels nga nagabiyahe. Anong status sa mga vessels, ma'am, dira sa bahin sang Buena Vista kag Hordan, Guimaras? Yes sir. May mga kulang pang aton yung mga vessels nga nag-dry dock. After sa dry dock nila, may na-discover ang amon mga engineers or technical personnel naton nga may mga for compliance pa sila nga kinahanglan i-submit
before naman ma-issue ilang mga certificates. Okay. Ma'am, at least maintindihan pagid sang aton nga mga tagpalamati. For example, ang isa ka vessel nag-dry dock, mga pila ini kaadlaw antes abi sila releasean sang certificate. It depends, sir. It depends sa ilang nga mga lacking documents. Depende man sa deficiencies nga ginisyo sa atong technical personnel. If minor lang man na siya, usually dasig mo lang na issuance naman sa certificates. Pero kung mga major deficiencies, medyo madugay-dugay and it is dependent man sa aton mga shipping operators kung ano sila kadasig mag-comply. Ma'am, kung nadumduman nato, no, nakita naton sa post sang LGU Hordan, may meeting ginpatawag si Mayor Attorney John Edward Gando Pudman, ma'am, no, sa Marina kag mga operators. June to, no, sang nagpatawag sang meeting. So subok August na kita may mga may mga nag-comply na nga mga operators sa sining mga deficiencies after nga nag-dry dock sila. May actually dulay attorney, medyo hina lang signal na to, no? Hello, attorney. Hello, sir. Medyo gautod-utod lang kita. Ayo lang kita basi may kita dira, no? Basi maka pangita kita dira sang sang pwesto nga ti mayong signal if okay lang. Sir, okay na. Yes, attorney. Go ahead. Hello, sir. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Okay. Sige, sir. Ang sa Hordan to last time, lain man to siya nga deficiency sa lain man nga mga vessel. Sang nag-meeting kami to kay Mayor, nag-ayo siya na kung pwede i-fast track lang ang mga documents ang aton mga shipping operators. And nag-assure man kami kay Mayor nga so long as they can comply with the documents, ginatagaan namon priority. Tagaan gid namon priority issuance ang aton ng mga operators dira sa Guimaras because we understand very high ang demand para sa shipping dira sa Guimaras. Okay. Ma'am, sa karon mga pila pa ka vessels ang naka-pending abing ilang pag-process abi nga may mga mga gina-comply pa. So far ang aton sa Hordan do mga 5 or 6 pa ang pending. Kay may mga for compliance sila sa ilang mga plano kay during the dry dock nag-modify sila so kinahanglan pang islan gid ang mga plano nila or modification sila ilagay sa kinahanglan plano nila. Okay. Sa vessel plans. So may mga 6 pa. Tapos I think may 2 nga due for dry dock na gid siya. Tapos sa Buena Vista may 4 kitang Okay. Bali, ma'am, 6 subong ang ongoing pa ang pag-process tapos may 2 nga natalana man nga mag-dry dock. Kumbaga nagabiyahe pa ini subong pero after some time ma-dry dock bali, attorney? Though expired na gina siya siguro sir, kay pagpa-dry dock ikaw, attorney, medyo gid no, ngayon kita pa sa ilo kay do inagid ang aton signal. sige dali lang ito ha. Yes ma'am, sige, go ahead. Okay. Okay. Go ahead, attorney. Sige sir, ang duwa ni I think i-verify ko lang pero wala na niya sila gabiyahe kay expired na. It means nga due na gid sila dapat ipasaka na gid sila for dry dock. Okay, so silingon ma'am, mabuhinan pagid bali ang mga vessels nga nagabiyahe dira sa Hordan bali. Mga pila na lang Hindi, subong, sir. ma'am? Lima na lang gid ang ga-operate tapos ang duwa sinadala na siya sa nga may for pending. So ang included na sa pending ang due for dry docking niya. Okay. So ang gali ma'am kung lantawon naton ara gid sa bola sang mga operator kung kadasig sila ka mag-comply amo na pag-release sang Marina sang na tawag ma'am nga certificate ang i-release naton? Safety certificates nila, sir. Bali ma'am ang pag-dry dock sini kada ni every pila ka bulan abi? Every year na siya, sir. Every year.
Okay. Oo, pero ang hindi ko man siguro mahambal sir nga ragid ang bola sa aton mga operators no because there are other factors syempre nga that affects their compliance. For example, ang isa nila ka mga deficiency is ang mga plano. Kasi ang mga plano sila ang gaobra is a third party naval architect. So ma-avail pa sila sa services ng naval architect. So depende man at the same time sa schedule sa naval architect kag ang mga medyo ginakulang man kita siguro diri sa Region 6 na naval architect. Okay. So ang ginakuha nila sa other regions pa. So that is also a factor. Yeah, of course, we do not want to also to put the blame Yes, sa ma'am. ating mga Yes. operators. Pero ma'am, sa karon no, sa sining na-observe bala naton ma'am nga do halos kada adlaw ang pagpupok sa mga pasahero. Luig na ay baluan ma'am anong mga pwede naton nga himo abi nga mga intervention sa parts ng marina ma'am or ano kay we understand na na ma'am may vessel nga nag-augment didto amo na nga nagaganhagan ang pagpugok sa mga pasahero ba? Yes, sir. Ang amo na siyang isama naman sa mga pwede mabulig is mag-approve sa mga special permit kung sila gusto nga magbiyahe dito. Amo na isa dito nga nag-augment is ang sa Benavista, isang Miguel MVP ang nagbiyahe dito sa Pulupandan. And ang assurance man namon, we have already assured the local government of Benavista and Ordan nga so long as compliant lang sila sa makapasa lang sila, ginatagaan man sila naman sa priority diri sa issuance. And at the same time, kung minor deficiency, usually ginaano na lang na siya namon, to follow na lang ang compliance. Pero ang mga major deficiencies, dapat kinahanglan yun siya i-comply prior to the issuance. Pero ma'am sa estimate ma'am sang marina, mga ano pa kadugay nga ti makabalik ining pila ka mga vessels no 5 to 6 vessels nga pwede na maka-operate liwat dira sa Banwas sang Hordan. Hindi lang ako siguro sir kahatag sang assurance kay lain-lain abi ang for compliance ang kada isa ka vessel hindi pala riyos ang ilang mga deficiency. Hopefully within a week kung makapasa lang sila kag wala problem. So kabay pa mga in a week's time makaano kami. Okay. Attorney Amuan Arpa ma'am, ang imo na lang mensahe panawagan sa aton mga kaabyanan. Ang sa aton lang dira mga passengers, gamay lang anay natin yung pasensya sa kakulangan sa aton nga vessels, pero rest assured kami diri sa Marina, ginatagaan gid namon sang priority ang aton yung mga constituents dira sa Guimaras because one of the highest volume kag highest demand sa shipping industry is sa Guimaras, and we assure you that we will continue to provide ang fast nga service sa atong mga operators. Okay. Madam Ugit nga salamat Attorney Nicole Marie Amuan Arpa, ang Legal Officer sang Marina Region 6. Thank you, good sir. Thank you. Good afternoon sa tanan. Batian mga kabiyanan, si Attorney Nicole Marie Amuan Arpa, ang Legal Officer sang Maritime Industry Authority 6. May 5 tubtob 6 ka mga vessels ang kinahanglan mag-comply no para nga ti mag-operate liwat. Muni ang challenge no may mga deficiencies nga ti kinahanglan gid i-comply ang mga operators kag balan mo hindi man pwede ni ma-release dayon kung para lang makabiyahe kiti karon way mo ginapangayo may matabo ti dira madugang pagid ang mga problema. Amo na nga ang nakita gid naton sini kinahanglan na i-comply gid as soon as possible sa mga operators. Pero gin-explain man ni Attorney Amuan nga ti hindi man basta-basta abing mga deficiencies mo. Kag ang mga kinahanglan may third party pato ganing iti may naval architect nga nga gina-discuss man ti third party ang kinahanglan nga itap sang operator para nga i-comply na. Muna nga ti nagapangabay lang sa paghangop ang mga nagapangabay gid sa panghagop ang marina sa mga pumuluyo nga ti gamay lang pag-itsindian ay kay ti sa part sa marina ti kun ara man lang kumpleto tanan ti
releasean man ina sang safety certificate. Pero ang balnya gani kung mga minor deficiencies man lang ginapahanugutan naman lang kagti ginato follow naman lang. Pero kung major deficiencies, bala mo ang purpose ng dry dock sa 7 to 10 days nga na i-check dira kung anong mga kung compliant sila pwede liwat ka balik biyahe. Pero kung may problema, madugay-dugayan kag makabalik sila liwat biyahe. Ang nakita gid naton sini nga rason kay nga maglima ka fiber ang wala ga biyahe, may ara na dira nga 180 ang capacity. Tatlo ka pump boat gid na, tatlo gid na ka fiber vessel, may ara nga 80. Do apat or tatlo na dang 80 kung tanan ga biyahe na more or less 500 ayon ang makargaya sina. Di ba? So, kita nyo man ng video nga gina-flash naton kay ina, amo na kalaba ang pila. Pero kada adlaw. Hindi lang hindi lang pa city or paparola, pati papuli. Damo man ang nagapila. Siyempre, ang mga commuters, basta gani oras ng tigbiyahe, tanan na ya gadali. Gay nga agaw nga hindi malate sa duty, hindi malate sa klase. Muna nga ginakuhaan naton sang bahin sining marina kung anong mga problema kagti may mga deficiencies nga kinahanglan i-comply. 20 minutos magaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. This time magakuha kita sang report mga kabyanan. Mayor Trenyas magapatawag sang Sinapol agod istoryahan ang estado sang power supply sa Visayas. Kaupod sa nagkalain-lain nga sektor. Kuwanta detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Report. Nel? Paul, kasunod sang na-experiensyahan nga yellow kag red alert sa power supply sa Visayas nga nagaresulta sa rotational manual load dropping o kung brownout nga na-experiensya naton hindi lang sa Iloilo City kundi sa iban man nga kabanwahanan sa probinsya. Natala na nga magpatawag sang Sinapol si Iloilo City Mayor Raisa Trenyas sa mga apektadong sektor sa madason iyang simana. Suno sa kay Mayor Trenyas, lakip sa pag-aimbitaron sa meeting ang sektor sang mga negosyante, eskwelahan, hospital kag health facilities, public markets kag mga tiglawas sang konsumidor. Hindi kasunod sang abiso sang NGCP nga may ara sing rotational subong pag o kung ining red kag yellow alert bangod sang kakulang sang supply santo versus mo ini sa demand sang enerhiya nga kinahanglanon diri sa may bahin sang Visayas no ang ini nga concern damo gurong nagreklamo damo nagpalabot sang concern kay sunod-sunod ang pag-brownout nga na-eksperyensyahan kag dako ini nga epekto no sa bahin sa mga negosyo kag sa mga nagakinahanglan gid sang enerhiya. Lakip man sa igapatawag ang more power kag iban pa nga mga electric power authorities para nga maistoryahan ng estado sini kag kung anong mahimo nga mga konkreto nga solusyon para nga ma-address no ining rotational brownout nga na-eksperyensyahan diri sa may bahin sang Iloilo City. Kag nagapangabay man ang alkalde sa mga pumuluyo nga sa subong nga mga tinion dako gid ang mabulig kon magkinot sa paggamit sang enerhiya ang aton siniya nga mga pumuluyo kay kung magtaas ang demand pool una na ini nga gin-admit no ni Department of Energy Secretary sang aton sini na interview si Secretary Sharon Garin nga mayara gid man sang kakulang sang supply sang enerhiya diri sa may Visayas gani nga hindi kita exempted nga maka-eksperyensya kita kung mayara sing shortage sa power kay kung kulang ang enerhiya sa Visayas suno sa DOE nga nagakuha ina sang supply sa iban nga area sa Luzon, sa Mindanao kag amo pa ina ang ginatingwaan nga makombat no o kung ma-address ang aton sini nga Department of Energy sa kung paano mapasaka ang energy capacity sang Visayas knowing ang Western Visayas isa sa mga nagadako ang economic development kag madamo sa naga-invest diri Paul. Pabati naton lang malipot nga pahayag no sang spokesperson ni Mayor Trenyas si Miss Joy Fantilaga Gorsal.
Sa masunod nga semana natala na nga sa pulon sa aton nga alkalde Mayor Isa Tranias ang mga nagkalain-lain nga mga sektor no kangay sa aton nga mga business group, ang schools, hospital, mga health facilities, sa aton nga mga public markets, kay iban pa nga mga essential services para nga mabatian naton mismo kung paano ini nagaapekto sa ilang daily operations ang ining masami nga na-experiensya naton recently no nga rotational manual load dropping nga ginapatigayon sa nga More Electric and Power Corporation Santo Man sa abiso sa nga aton nga National Grid Corporation of the Philippines, no? We understand nga ang NGCP nag-advise na sa more power sa manual load dropping kung hindi bastante o kung hindi sufficient ang aton sining supply versus sa aton nga demand para nga ma-maintain ang integrity kag ma-balance ang aton sining power system kung hindi enough bala ang aton sining supply i-compare naton sa aton sining demand. May mga power generators kita, especially diri sa Visayas, nga nag-force shutdown, no? So, busilingon ging kulang kita. Nabatihan si Miss Joy Fantilaga Gorzal, no, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Tido madugay na nga panahon, Paul, nga daw wala na kita naka-experience actually sang mga burnout. Kung mag-burnout lang, tag 10 minutes, 15 minutes, pero subong, bisan dito sa may area sa amon, no, sa may Pavia, nagalabot sa sobra sa tag 1 ka oras, tag 2 ka oras ang ining brownout, nga ti amo ni karon ang concern nga ginpalabot sa pila ka mga nagkalain-lain nga sektor. That's why nga sa next week, pungkuan ini, istoryahan ini sa aton sini nga opisyal sa pagpamuno ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas kag mapasiktogid kung ano ang mga posible nga mahimo, no, while maka-experience kita sang red kag yellow alert santo sa advice ang NGCP. Both silingon nga may arasing shortage sang power nga dako gid ning epekto, no, sa pila naton ka mga negosyo man kag economic activities, Paul. Mayo gid inanel ngati may meeting ay patawag si mayor kay kadamo nga daan sa mga activities nga gina-conduct diri sa syudad sang Iloilo. So dapat mapreparahan ina kag gati kadamo sa mga dalagkuan nga activities ngati ang nagapanagbalay syudad sang Iloilo. So bantayan naton ina, no, ang kabugusan sina kay Timas Mayo gid ang punto doon ni Mayor Treñas ngati kung may inistoryahan ay ang tanan nga sektor maka-come up sang kung ano ang mga possible nga mga solutions, no. Although nga ti diri sa Visayas ginatingwaan sang Department of Energy na announce na naligad sang aton sini nga tiglikom sang DOE nga may ara sing mga planta nga magdugang, no, especially ining solar energy subong damo sang mga naga-invest sa solar energy, mga planta nga manog bukas. Pero ti amat-amat lang ini, no, kagang proposal sang nagligad nga may ara sing mga daw kasubong sang battery nga maka-store sang additional nga enerhiya ang iga-pakamtang sang Department of Energy sa pila ka mga major provinces diri sa may Visayas sa Paul. Nel, madamo gid nga salamat. Madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo nga salamat Janelle Baclay sa report sining plano ni Mayor, no, nga magpatawag sang meeting mikantana, no, sa sining brownout mga kabyanan. Pero mayo kay proactive, no, ang pag approach ni Mayor Treñas sa sining issue kay kabudlay nga daan way isang kuryente. Dapat maplanuhan kung anong mga pwede himuon para nga hindi ma-disrupt ang mga activities diri sa syudad sang Iloilo. Pilipinas. Radyo Publiko. 29 minutos makaligad sa takna ng alas 2 sa hapon.
Magatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us. Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient sa lastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabatok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalaan ang mahal na Santo Niño. Ang Sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang Sinulog dance ay atras abante.
Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng Sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magpigil at gumalang, kaya ikaw sarang bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sarang bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. 41 minutos magaligad sa taknang alas 2 sa hapon, padayon ka mga nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Antes kita magpatpat sa dugang ng mga balita, kamiyaw naton sang happy birthday ang aton head rin no, sa engineering department sang Radyo Pilipinas, si Engineer Roy Louis Caipang. Happy birthday. Yung panglawason lang kag more blessings kay Engineer Roy sa iyang kaadlawan subo. Sa dugang panaton nga mga balita, mga kabyanan, si DepEd Secretary Sani Angara naghingyo sa Malacañang no nga pasangkaron ng emergency labor support sa idalom sang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers kon tupad program. Diyan sinino nga mapadasig ang pagtinlo sa mga pampublikong eskwelahan nga naapektuhan sa naligad nga bagyo. Pagduso man sang whole year recovery framework sa idalom sang Brigada Eskwela 2.0. Again, pasalamatan ni Angara, Sanday President Bongbong Marcos, Executive Secretary Ralph Recto, Doli Secretary Francis Tolentino sa padayon nga suporta sa pagbulig sa mga ahensya. Kay suno sa opisyal no, while clearing efforts have been instrumental, ang kadukuon no sang kahalitan ginahanglan gid sang dugang interagency assistance kag resource augmentation para mapadasig ang pagkaka sa mga debris, pagpaninlo kag restoration sang safe kag functional learning spaces. Suno kay Angara, Brigada Eskwela should not end when classes begin. Kay suno sa iyang kalamidad can strike at any time. Pinagi sa Brigada Eskwela 2.0, we are creating, suno kay Secretary Angara, sang year-round mechanism to help schools clean up, recover, and reopen safely right after disasters. Si Dole Secretary Francis Tolentino naman nagpahayag nga nakahanda ang Dole nga magbulig sa DepEd para makabulig no sa kinahanglan sa mga eskwelahan nga naapektuhan sang kalamidad. Pinagi sa tupad, hindi lamang makahatag sila sang temporaryo nga trabaho kag income sa mga mangmumugon,
Ni makabulig man sa rehabilitasyon kag pagpanumbalik sang safe kag functional nga learning spaces para sa mga kabataan. Tuod ni dapat hindi lang mayo kay na-observe man ni Secretary Angara kitang nagakatabo before mag-start ang classes 2 weeks or week before sang klase nagapaninlo ang mga ano nato no mga katapos ang PTA, mga ginikanan, mga estudyante. Pero sa nakita naton mas maayogid kung makabulig no ang mga ginahire sang tupad. Para ngati magpila ka adlaw na sak bulan, 20 adlaw man na no. 10 days, di pwede na 2 ka semana, Monday to Friday. Tapos sunod naman nga batch sang mga manug-ubra. Halin sa original target nga 5,000 na public schools, naglapad sa masobra 9,300 ka institusyon sa bilog nga Pilipinas, ang DepEd dole collaboration para sa Brigada Eskwela. Naglabot sa 171,000 beneficiaries. Dako nga pagsaka no halin sa nakaligad nga tuig nga limitado lamang sa pila ka mga eskwelahan. Ginpaay sa DepEd nga ang ginaduso nga pagpalapad sang sang pagbulig no para sa manapektuhan nga eskwelahan ang pwede mapunduhan halin sa nabilin nga balanse sang 2 billion tupad allocation para sa Brigada Eskwela sa diin na 1.09 billion ang nagamit o kon nagamit na mga kabyanan. Sa report sang August 11 na pilitan nga isuspend ang in-person classes sa 9,096 public schools sa 8 ka region bangod sang malaing nga tiyempo. Apektado sini ang masobra 6.9 million nga mga estudyante kag 293,920 ka mga manunudlo. Sa datos sang DepEd 3,348 ka mga classrooms ang nagkalaguba. Kinahanglan sini ang more or less 27 million para sa clean-up kag clearing operations kag 161.6 million naman para sa minor repair. Yan duso ni ang garas nga i-deploy ang mga tupad worker sa 171 ka mga public schools nga ti ginagamit sa karon bilang evacuation centers para ti ma-maintain ang katinlo kag safety sa nasambit nga mga eskwelahan. Magluwas sini gina-recommend man ang pagpakig-angot sa cash for work program sa DSWD para matagaan sa prioridad ang mga ginikanan. Nami, no? So meaning, ang ginasuggest nga ang kwaon nga mga manugtinlo ang mga ginikanan sang mga estudyante. For example, ikaw nag-eskwela, ikaw sa isa ka eskwelahan dira may kabataan ka, mangin priority ikaw. Tidnami. So pinagi sina ay may dugang nga income ang mga ginikanan kag ti mapakita naton nga ang pagbinuligay gidya kinahanglan. Balan mo sino ba lang ang nagakatabo abi kada may baha. Sila man lang nagyapon ang nagabinuligay ti kon may pondo abi nga kanami gid sang idea ni Secretary Angara no. Nga yung sang una, nagapaninlo, gani, kamo nga, ay, sang tupad, ti subo nga may tupad, ito, kumbaga, pasalamatan man ina sa mga ginikanan, kaya nga, bilay na ang gina-income nila, dira. Isipabla, kung pila ang pila ang ma-income nila, dira, sa sulod sang pulo kadlaw. Pila na nasubong? 500 na eh. Kung di kita magsala, 550. Kung mag 10 days, si may 5,500 si nanay, si tatay, or si lola, abi. Kung kaya pa magpaninlo, or si lolo, abi. No, namin ni, kakabay pang matigayon ini, no? Sa karon nag-coordinate ang DPWH or ang DepEd sa DPWH para sa pagpadala sa mga heavy equipment para sa clean up, no? Nga ginaplano sang DepEd. ...48 minutos magkaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Sa iban pa naton nga balita, duwa ka wanted
nadakpan. Hindi lang niya basta-basta wanted, ha? Provincial most wanted persons. Nadakpan sa duha ka separadong operasyon sang Mina Police Station. Maong duwangan ni si alias Makmak kag alias Vince. May mga kaso nga rape. Pati dapat gid man madakpan ni kay kundi mo ni madakpan basi nga may mabiktima pabalaan mo na nga dapat madakpan gila yon. Klaro man ang direktiba ni PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo sa mga personnel nga dapat dakpon ang ining mga wanted person, mga warrant of arrest. Pati ang Police Regional Office 6 kung nadumduman sang aton mga tagpalamati sa nagligad ka semana tanan nga ara sa top 10 most wanted person na dakpan nila. ...50 minutos magaligid sa takna ang alas 2 sa hapon. Ang iban pagit ng mga balita, patpato nato sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Engineer Roy Louis Caipang sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.